25 na susi ng kapangyarihan ng Sator, Part 1. Ito ang mga susi at kapangyarihan na aking ituturo. Ito ang 25 kapangyarihan na susi ng maywagang Sator. Para sa mga aral ng orasyon, mag-subscribe ko sa ating YouTube channel ng Karunungang Lihim. Unang susi ng Sator. Ito ang kapangyarihan kontra kaaway. Upang maalis ang galit sa iyo ng iyong mga kaaway, upang ang mga masamang banta ay hindi matuloy, at iba pang mga tulad nito, ay usalin sa sarili ang orasyong ito ng paulit-ulit hanggang sa magkabisa. Kung ito ay iyong masaulo o makabisa, ay banggitin ang orasyong ito ng 25 na beses, na ang huling beses ay idugtong ang salitang walang kaaway ang makakalapit sa akin. Ito ang orasyon sa hukom Edriel, Kresakam, Abrusem, Dinaja, Imoykes, Maitram. Basahin po ng mabuti at banggitin ang dasal ng 25 na beses. Ito po ay dapat kabisaduhin. Pagkatapos ng 25 na beses ay banggitin ang walang kaaway ang makakalapit sa akin. Ito ang mahiwagang ikalawang susi ng Sator. Ito ang kapangyarihan ng tagabulag. Kung magkakaroon ka ng kaaway o maraming galit sa iyo, at nais mong dumaan sa kanilang lugar o sa kanilang pook ng ligtas, isulat mo ito sa ostya. Ang ostya ay yung ginagamit ng pare sa misa. Maaari ka ding gumamit ng malinis na papel. Liitan lamang ang pagkakagupit, at sa pamamagitan ng lapis, isulat ito ng pabilog at gupitin ito ng pabilog. Ito ang orasyon. Amatam, Limotami, Limatam, kontra Destam. Isulat yan ng maayos at lunukin ito, at hindi ka mapapansin ng iyong mga kaaway kahit dumaan ka sa kanilang pook o sa kanilang lugar. Ikatlong susi ng Sator. Ito ang kapangyarihan ng taguliwas. Upang ang kapangyarihang ito ay makamtan, kailangang sundin ang pamaraang ito. Kumuha ng 8 ostya. Ito yung ginagamit ng pare sa komunyon. Isulat gamit ang lapis ang mga sumusunod na orasyon. Isang salita lamang po sa bawat isang ostya. Tandaan po, isang salita lamang po sa orasyon ang isang ostya. Ito po ang orasyon. Tabon, Mujurset, Liwasiwas, Kobletum, Duromalit, Elopasam, Mibortay. Ang susi nito ay Batoramat. Banggitin po itong mabuti at isulat po ng all caps. Ibabad ang isang ostya na sinulatan ng unang salita sa kalahating basong tubig
at ito ay takpan. Gawin ito bago matulog. Gumising ka ng 4 a.m. Bigkasin sa isip paulit-ulit ang mga salitang ito hanggang 6 a.m. ng umaga. Pagkatapos, inumin ang tubig na kasama ang ostya na sinulatan ng mga orasyon. Gawin ito ng walang patlang sa loob ng 8 araw. Sa ikalawang hanggang ikapitong araw ay tig-1 oras lamang uusalin ang orasyon mula 4 a.m. hanggang 5 a.m. ng umaga. Kung kinakailangan ninyong ang kapangyarihang ito ay banggitin ang orasyong ito. Kung kabiglaan naman, yung susi lamang ang inyong kailangang banggitin ng paulit-ulit. Basahin po ng maigi ang instruction at siguraduhin pong naiintindihan ito bago po ito gawin. Sa mga gusto pong matuto ng spell o mga orasyon, mga agimat at anting-anting, siguraduhin pong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito naman ang ika-4 na susi ng Sator. Ito ang kapangyarihan sa kabal. Sino mang nagnanais mag-angkin ng ganitong kaalaman ay gawin ang pamamaraang ito. Isulat ang mga sumusunod na orasyon sa tissue paper at ibabad ito sa alak. Gawin ito sa gabi. Bago umalis ng bahay sa umaga, uminom ng 3 lagok ng alak na ito at makakaranas ka ng kabal sa loob ng 24 oras. Ito ang orasyon sa kabal. Pomu Batong Madhustona Abramelam Dagyurmat Idradel Retomadong Ebikalom. Ito naman ang susi ng orasyon. Adramantam. Tandaan po na isulat maigi kasama ang tuldog at all caps. Ito ang ika-5 na susi ng Sator, ang kapangyarihan sa panggagamot. Isaulo ang mga sumusunod na orasyong ito. Ito ang orasyon. Rexicum, Matidrem, Adiosalim, Nitraegat, Osarim, Adyahat, Menostem. Ang susi ng orasyon ay Makiratim. Kailangan pong maayos itong basahin. Siguraduhin tama ang basa at tama ang spelling kasama ang tuldok sa pagsulat. Ibulong ang orasyong ito sa isang basong tubig at ipainom ito sa inyong pasyente o sa taong may sakit. Maaari din po na isulat ito sa isang papel na malinis at itapal sa bahaging may karamdaman at lagyan ng plaster. Ito ang ika-6 na susi ng Sator, ang kapangyarihan sa talino. Upang pagkaroon ng bilis ng kaisipan na may matalas na memorya at maging matalino, lumawak ang inyong pag-unawa at pumalas ang inyong isipan. Kailangang sundin ang mga sumusunod na aking ituturo. Ito ang orasyon. Akal Zahat, Ashalam, Kaizakam, Chaisom, Datedaza, Azehayes. Ito naman ang susi ng orasyon. Zeyaz, Lil. Mulan sa araw ng Huwebes ng gabi ang pamamaraang ito. Ibabad ang isang ostya na sinulatan ng unang salita
sa kalahating basong tubig at ito ay takpan. Gawin ito bago matulog. Sa umaga, bago mag-almusal, ay magdasal ng isang sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus. Isunod ang mga katagang ito sa isip. Ang ibig sabihin ng sa isip ay magbabanggitin ito. Sa isip lamang ito sasabihin, Ama ko, pagkaloob po ninyo sa akin ang poder at kapangyarihan ng santong pangungusap na ginagampanan ko ngayon. Pagkatapos ay inumin ang tubig kasama ang orasyon. Gawin ito ng walang patlang sa loob ng 7 araw. Kung kumukuha ng pagsusulit o naglulutas ng mga problema, magdasal ng isang sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus. Isunod ang orasyon ng susing ito at mangyayaring mas maging madali ang mga pagsusulit at paglutas ng mga problema gamit ang talino. Ito po ang katapusan ng part 1. Hintayin po ang next episode para sa part 2 ng kapangyarihan ng Sator. Maraming salamat po. Pamilya, ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninuno. Mahalin at pagkaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag pong gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang napakaloob dito ay lubhang maliwaga, gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos.